Guys, nahugasan ko na yung tent. Ang problema, kailangan ng sikat ng araw. Ayan o. Ibubuka ko siya. Tapos, naisip ko dumaan doon sa bintana. Kasi ayan o, mayroon ditong platform na rooftop na mga wedding area. Mainit. Dito ko siya ibubuka. The best kasi na masikatan to ng araw para hindi kalawangin. Anyway, later. Okay? I stop this temporary. Ayan guys, kapag binuka ko yan doon sa may rooftop ng wedding area na yon, kailangan lagyan ko nitong pampabigat sa loob. Baka ilipad eh. Ayan. Mamaya ko bibideo pag naibuka ko na. Okay? Ayan. Hinulog ko muna siya doon. Tapos yung pampabigat ihuhulog ko kasi aakit ako. Handa na ako para hindi ako malaglag. Hindi ko na ibibideo yung paano pag-akit kasi baka gayahin ako ng bata. Parental guidance. Ayan. Inihulog ko siya doon. Tapos ihuhulog ko rin yung pampabigat kasi para hindi ilipad. Hindi ko na ibibideo kung paano ako lalabas dyan. Pakagayahin ng mga bata. Parental guidance. Ayan, inihulog ko na rin yung pampabigat. See you! Kailangan magsuot ko ng sapatos para kung may matalim man doon, hindi ako ma-injury. Guys, ayun yung tent. Kailangan bantayan ko yun kasi baka ilipad. Bababa ako doon. Hintayin ko yan ng mga 20 to 30 minutes to yun na yan. Ayan, kailangan kong manatili dito kasi baka lumipad dyan, parachute pa. Bakit yan? Iniharap ko sa araw yung pinto ng tent para matuyo. Ang ganda yan pag natuyo na. May buhangin dito. May buhangin lang naman ng semento. Pag pinagpag ko yan, malalaglag din yan. O diba? Saya. Dito ako uupo. Doon ako sa kanto magtatambay. Malilim naman doon. Ayan. Diba? May dahilan lahat. Bakit itong timba na to dito nahulog o inilipad? Wala naman siguro mahuhulog sa ulunan ko dito. Mahina rin itong hotel na to. Kung itong rooftop na to ginawa nilang ihaw-ihaw party, camping party. Ganda dito. Diba? Ganda ng langit. Sarap dito. Jogging. Ang kalat. Tinatapon ng gas ang mga baso dito tsaka mga water. Maghihintay ako dito ng 30 minutes. Total, wala naman akong pasok. Diba? Hanggang dyan na lang po ang tent ng pagtutuyo. Siyempre, pag natuyo na, ipupol ko na. Tapos na po yan. Okay, thank you for watching. Parang maganda dito magkakanta. Alam ko na. Bago ako mawala sa hotel na to, dito ako maglalagay stand, kakanta ako. Diba? May music video na ako. May rooftop pa ako. Saya. Pwede kong gawin to yung umaga. Nagkakanta dito. Matutuyo agad yung tent na yan kasi mahangin. Nilagyan ko ng tissue wipes galon yung loob para hindi lipad. Ganda. Mag-tent kaya ako dyan paggabi. Pagtripan ko rooftop. Ganda dito. Alam mo maganda dito? Prayer area. Oo. Gawin nila itong praying area. Natuyo ka na ha. Kaysa sa loob ng kwarto ko siya ilalagay. Alam mo yung sikat ng araw. The water, ang humuhugas sa lahat ng dumi. Wala nang iba. Kaya kung ang katawan mo ay puno ng kadumihan, maligo ka. Tulad ng tent na yun, puno ng dumi. Hindi niliguan ko. Tapos yung sikat ng araw,
siya ang bumubuhay sa halaman. Kaya yung tent na yan, mabubuhay uli yan ng kasiyahan. Kasi nasikatan ng araw. Binuksan ko yung left and right niya window. Kasi kung hinakasara siya, lilipad siyang parang balon. May singawan. Di ba? Sa bawat bagay, gagamitin mo pa rin yung common sense mo. Ang ganda dito. Nilagay nila ako sa pinakamababang floor. Akala nila ang pangit-pangit. Kahit saan ako ilagay, maganda sa akin kahit pa dito sa labas. Pilipinas sa Pilipinas nga, may mga natutulog sa ilalim na tulay, nabubuhay. Kasi, ang Diyos ang nag-iingat sa kanila. Oh, yung laki-laki ng hotel nila. Ang daming bakanting walang guest. Wala silang maibigay para sa akin, mag-isa lang. Bigla akong naalala yung tungkol sa isang pagtatayo ng isang building. Isang pader. Nasa Bible yun eh. Kumbaga, isa akong hollow blocks na nabasag. Ngayon, ang nakalagay doon sa scripture, yung nabasag na hollow blocks na yon ay napakahalaga. Kasi kapag wala silang makuha, kakailanganin nila yung nabasag na hollow blocks na yon para mabuo yung pader. Kasi kapag may kulang, magigiba yung pader. O, diba? Ganun lang yun. Ganda. Ano ba yung XL ka na yun? Oh? Naglilipad. Napakaganda ng tent na to na galing kay Ace. Pa-order nga ulit ako sa kanya nito. Maganda siyang dalhin-dalhin sa dagat. Kampit. Naalala ko pa nung nagano kami, i-trilyoan sa Askelon tsaka ni Ace. Grabe yun ah. Buat-buat namin itong tent na to. Makalipas ang ilang linggo, nagdigmaan. Kinagat pa ng fox. Yung fox ba na parang sa aso na kinagat pa ni Ace nung natulog kami apat. Upo. Nililipad na nga. Ibig sabihin natutuyo na. Nilipad na parachute. May ipo-ipo. Hindi na siguro itong matuyo. May ipo-ipo. Pwede ko na po ba, Lord, i-fold? Kasi sabi ni Lord, maghintay-hintay ka lang ng ilang minuto. At natutuyo na. Yung fan kasi, minsan kasi yung fan, yung nag-iingay, nagtatawag ng hangin. Iinit kasi yung fan nag-iingay. Kaya yung hangin lumapit. Feeling lumapit yung okay na siguro to. Sa loob ng kwarto ko na lang patutuyuin kaysa ilipad. Ay nako. Ilipad na siya. Para siyang parachute. Ang ingay ng kanay ito. Tapos ko nga. Ito ang nagtatawag ng hangin eh. Alam niyo ba, ito yung ingay, like a whistle. Yung parang sumisipol sa bukid. Yung nagwi-whistle. Pag nagwi-whistle ka, di ba, lalapit yung hangin. Tinanggal ko siya. Nakakaakit siya ng wind. Wind. Kung lilipad para sa akin. Matutuyo ka rin. Ngayon, ang ito, kapag malakas ang hangin, itutupi ko siya agad na parang payong para hindi lipad. Nasa taas kasi ako parang rooftop to. Do not fly, okay? I need you to drive. Nalapit na siya. Tuyo na yung niya. Labas. Tuyo na yung labas. Mga 10 minutes na lang. Diba? Tuyo na, ang bilis.
Kasi pag palaging basa, kakalawangin yan. Kailangan, natumba na yung aking support. Hanggang susuko, kunting minuto na lang. Basa pa ang ilalim, pero tuyuin ko na lang ng tissue yan. Pero sana hindi humahangin. Huwag ka naman humangin na malakas. Kasi lilipad to, baka lumipad to, makarating to ng Tel Aviv. Diretso na sa Dan Hotel. Parachute na. Binabantayan ko eh. Huwag ka lumipad, kampit. Ganda ng langit oh. Para siyang taong nakadungaw. Gehak, ganito yung nakita ko ng parang hugis taong may parang dalang, awan ko ano yun, may kawit yung nakita ko eh. Nag-rapture. Yung kawit, yung parang hook. Nag-rapture nun, ang dami namatay. Ay, kung mag-rapture ka ng Beersheba, huwag mo isama. Huwag mo isama mga Pilipino dito. At dito ka sa Beersheba nakatutok. Huwag dito. Kaya siguro pinapalis mo na ako. May magra-rapture siya dito. My God. Ingatan mo pa rin ako. Kailangan ko pang tumulong sa magulang ko. Pati mga Pilipino dito. Okay? Okay. Bye-bye. See you in my next vlog.